Kasi po, kung ano po yung pinapayo po sa akin ng mga magulang ko, sinusunod ko po yun. Kung yung mabigat po na pagkakamali, wala po akong alam. Totoo po yan, mga kapamilya. Ang ibig sabihin, kapag nagtanim ka pa ng isang bagay na maganda po, maganda rin po ang magiging resulta. Sabi nga sa Ah, Bible, NGO TV Network. CC Baby Vlogs. sabi nga sa Bible, what you sow, you reap. Hindi po ba? opo. Yan po ang naging isang ehemplo na ni Ate Ruby. Napakaganda po na kanyang sinimulan. Nagsimula sa walang-wala, di po ba? Kahit Pero- po 5, wala po kami. Wala po kami na mister ko. Paano wala kayo? Paano yung ginagawa niyo? Paano yung inararaos yung buhay? Eto po, nung nagsimula po kami, di ba nagsama po kami mag-asawa. Pagkatapos po ng kasal namin, inuwi po kami ng mama niya sa Novaliches Bayan. Mhm. Taga doon po sila eh. Ngayon po, ang sabi po ng biyenan ko na pupunta na po siya sa Amerika, kami na po magpapatuloy doon sa kanilang pwesto sa Bulacan po. Mhm. Ngayon, nung iniwan po kami ng mama niya, wala po siyang iniwan na pera, kahit na 5. Ngayon po, pinatawag po kami nung kapatid ng biyenan ko pong babae na may-ari ng slaughter po sa Novaliches Bayan. Mhm. Si Kapitana po, Sean Bisaya. Si Bisaya. Si Yun ngayon, po. konsel na po yata Ah. na kung may nagkakamali. O yun po, yung si Kapitana po, kapatid ng biyenan kong babae. Yung mga Bisaya dito. Opo, sa bayan po ng Novaliches. Mga politician po yan, di po ba? Opo. Mhm. Pinsan po ng mister ko, pinsan buo po niya si Joseph Bisaya. Mhm. Yung nasa Si Quezon Jo, City. si Jo. Opo. Jo Bisaya. Yung pong Joe Bisaya po, tito niya. Tito niya. Pero yung pong anak ni Tito Joe Bisaya, si Joseph Bisaya, Mhm. nakasama po nila Alfred Vargas at saka po nila Nico Soto, na magkakatabi po ng office sa Kapitolyo po, di ba, sa Quezon Opo, City. Ayun po. Sila po ang tumulong sa akin na yung mama niya, si Kapitana, si Sean Bisaya. Pinatawag po niya ako sa office niya, sabi niya, Ruby, wala bang iniwan pera sa iyong biyenan mo para meron kang pambili ng paninda mo? Sabi ko, wala po siyang iniwan na pera sa akin kahit 5. Paano kayo magninegosyo? Meron akong hihalok sa iyo, pautangin kita na ngayong umaga, pagdating ng hapon, magbayad ka. Paano po kung hindi naubos, sabi ko. Pagka dumating din may time din na araw na lalabas lahat yung paninda mo na ipon sa 1 linggo, doon mo ako bayaran, sabi po niya. May tubo po yun. Wala pong tubo. Ganda po, ano? Yung mga ganun, magkano pong halaga yun? Yung po kumisan po, nagkakautang po ako kay Tita Sean po ng 1 milyon, 2 milyon, ganun po. Yun po ang nagiging utang ko po kay So, Tita Sean. babayaran nyo within 1 week o sa loob ng Kumisan isang po, buwan? nagbabayad po ako ng 1 week, 1 month, 2 months, ganyan po. Hulug-hulugan nyo po. Yun po. Hindi naman po siya everyday na nagbabayad po kami, hindi. So, ngayon, maliban po sa pagtitinda nyo, kayo, di ba, nagkaroon na po ng pandemic. Opo. Paano pong tulong na ihatid nyo sa ating komunidad na mga? Ito po, di ba, nung pandemic po noon, di ba, limit lang po yung mga bumibili, no? Opo. Ngayon po, ang nangyari po sa amin, di pa rin po kami tumigil sa pagtitinda. Kung saan po kami nakakarating na mister ko, naghahanap po kami ng paninda. Nakakarating po kami ng Tarlac-Tarlac, nakakarating po kami ng Marilao, Balagtas, yan po. Ngayon, yung patuloy po kami nagtitinda everyday, kahit po bumabagyo, kahit baha, nagtitinda po kami, hindi po kami nagsasara. Ngayon, yung mister ko, sinabihan po niya ako na tumulong kami dito sa lugar namin. Nagbigay po kami ng tulong dyan sa Kambad, doon po sa Kandating, na kahit konti-konti lang po na bahay-bahay na sardines, ganyan po, bigas, tinapay, kape, gatas, ganun po. Kasi nung panahon, talagang napakahirap ng buhay. At ang maganda naman po, mga kapamilya, ang pagkain po sila, kasi prime commodity yan.
Apo. Wala kayong restriction, di po ba? So, ganyan sa tulong niyo po. Ano po nararamdaman niyo pag nakakatulong kayo? Masaya po. Yung maluwag po yung pakiramdam po namin. Mhm. Yun po ang nararamdaman po namin Oo, mag-asawa. siyempre. Sa mga Masaya panahon po na yan, kami na talagang napakahirap ng buhay, yung konting maitulong po natin eh. So, wala bang nag-isip sa inyo na, ikaw kuya ate, sila, ibig sabihin, na may nagplano ba kayo na pumasok sa politika o ano po ba? Ay, hindi po. Yung pong kapitan po namin dito, pinahabol po yung mister ko. Mhm. Ayaw po niya. Basta tama na lang po sa amin na makatulong po kami kahit konti sa mga kapwa namin. Masaya na po siya. Balita ko po, ano pong relihiyon? INC? Catholic po kami. Catholic Yung po. pong panganay po namin, silang buong pamilya, INC po sila. INC. Sila mga Bisaya, may INC. Hindi po. Pure Catholic po yung side ng mister ko. Mhm. Pure na Catholic po lahat. Mm. Kasi yung mga panahon na talagang wala mang ibang magtutulungan kundi magkakapit bahay. Opo. Siguro ate may tatanong na huling katanungan na maliban sa isang mabuting pamilya, mga mabait na asawa, Ah. ano po yung sa tingin niyo nagpapaligaya po sa inyo? Ang nagpapaligaya po sa akin mga apat ko pong anak at ang lahat po ng aking mga kapatid, mga pamangkin ko po. Yun po. Tapos, yun pong nakikita ko po yung apat ko ng anak at mga pamangkin ko na nagsisika po yung everyday po na pinapayuhan ko na magpakatapos po sila ng pag-aaral hanggat po kaya ko. Yun lang po naman na lagi ko po sinasabi sa mga anak ko na yun lang po may bibigay ko sa kanila na kayamanan yung mapagtapos ko sila. Kaya mula po nag-aral yung mga anak ko na yan, puro honor po yan, high honor. Yung pong panganay ko, nag-aaral po yun. Nag-graduate po siya ng elementary sa Montessori po ng Malolos Bayan po. Si Camille Andrea de la Cruz po. Babae po. Tapos po gumraduate po siya ng high school sa St. Scholastica po, San Fernando, Pampanga. Ngayon po kasalukuyan, grade 11 po siya, nag-aaral ng AUF, Angeles, Pampanga. Ang ano po niya, yung gusto po niya makuha na makapagtapos po siya ng doktora. Doktor. Magandang pangarap po yan. Siyempre, bilang magulang, yung supportan niyo sa kanya, talagang bibigay niyo. May pagkakataon po ba na minsan sinasama niyo sila sa hanap buhay niyo? Tulad po niya, first time po, nung Christmas and New Year po, last year, hindi po ako nagtinda, sila po yung nagbantay sa palengke. Yung pong panganay ko, yung po yung nasa cashier. Kung 5 po yung nakatayo po ng cashier, siya yung po nakaupo, yung nagsusukli. Tapos po yung lalaki ko, siya naman po yung tagatingin po sa mga nagtitinda namin at kung ano po yung wala na nakasabit na paninda namin. Parang sa inventaryo po. Tatawag po siya sa akin kasi po nasa bahay po ako. Handun po yung mga baka namin na kinatay. Papaakot ko po sa peso kung ano po yung wala, kung ano po yung tinatawag ng anak ko. Kasi ibang anak niyo, mga bata pa po, no? Isa pong 17 years old, isa pong 16 years old, isa pong 13 years old, 9 years old, na pong bunso. Kasi maganda po sa magulang, sabi nga ang mga magulang, maaring may magmamana sa anak niyo. Sigurado ako dyan, sigurado po, na meron kayong anak na ite-train para dyan po Sino nakikita niyo sa among your 4 children na tingin niyo na pwede niyong sumunod sa yapak niyo bilang ano? Sila pong apat. Kasi po, nasa palengke po yan, di ba? Tumutulong po sa amin pag wala pong pasok. Sila pong apat. Silang apat, tulong-tulong po. Yun po. Kasi po, tinuturuan ko po sila, lalo na wala na po yung daddy nila. Kaya napaiyak po ako kung hindi po nawala ang daddy nila. Hindi po siguro nila maranasan yon. Paano wala? Yung pong, nung nabubuhay po yung daddy nila, wala po sila sa palengke, sa market. Basta nandiyan lang po sa bahay, nag-aaral ng leksyon. Dahil po yung daddy nila at ako, ayaw po namin na mawala sila sa honor, sa high honor. Oo, siyempre. Mula po kasi nag-aaral mga yan, nasa top po mga yan, mula po daycare. Hanggang po ngayon, nasa honor po, high honor sila. Kailan po nawala yung daddy nila?
Noong pong 2023 po, January 29. Nagkasakit po siya, no? Oh, So, ang hirap po nun. Sa mga Ah. pagkakataon yun. Paano nyo natanggap ginawa yung yan, nung panahon na hirap kayo niyan? hindi ko po tanggap. Hanggang ngayon, kumbaga sa ano po, pinipilit ko lang po na maging matatag ako na tinatawag ko po number 1 ang Diyos Ama, si Jesus Christ, ng Birhen, na siya po manawag na gabayan po kami. Lalo na wala na po yung daddy namin. Wala na po akong magulang, di ba? Wala na po akong matawagan, kundi lang po sila. Para yung lumalakas lang po ang loob ko na feeling ko po na nasa tabi ko po sila. Ang Diyos Ama, tsaka si Jesus Christ. Opo. Yun po ang feeling ko. Kaya po lumalakas ang loob ko. Siyempre, wala na po tayong malapitan. Totoo po yun. Ah. May prob ka po, wala kang mapagsabihan, di po ba? Kaya ang feeling ko po, nasa harap at katabi ko po si Papa God tsaka si Jesus Christ. Talagang yun na lang taga-asahan natin. Ibig sabihin, kahit anong pong problema dumating sa atin, nandiyan po ating Apo. Panginoon Diyos na palaging nasa tabi natin, di po ba? Ah, Pero may pagkakataon ba na minsan nakala mo, iniwanan ka na ng Diyos? hindi ko po naramdaman yun. Naramdaman ko po yun nung dalaga po ako. Ano Kasi yun? Paano po, yun? na nag-abroad po ako noon. Mhm. Yung pong ate ko, tinulungan po ako. Yung pangalawa namin panganay na nasa Milan, Italy po. Ngayon, sabi niya sa akin, Ruby, mag-aaral ka ng college. Kahit 2 years course lang. Sabi ko, ate, hindi na ako mag-aaral. Tama na yung nakakaintindi ako ng konting English. Nakakabilang ako. Ganon din, magtatrabaho ako. Magtatrabaho na ako. Yun po ang sinabi ko sa ate ko. Mhm. Tapos hanggang sa nangarap po ako mag-abroad. Kaya lang po, hindi ako pinalad. 3 beses po akong... Ayun na nga yung na-illegal Ah. recruiter. 3 beses po yun. So, talagang dapan-dapa ka no? Ah, Yung mga panahon na yun, bari yung mga magulang mo ang tumutulong sa'yo. No? opo, tsaka po yung pamilya ko po, ate ko, magulang ko po. So, nung nawala po si Mr. Rivera, ano pong mga adjustment nyo? Siyempre, mahirap po maging isang solo parent, hindi po ba? Bilang solo parent po, ano pong mga adjustment ang ginawa nyo? Ngayon po. Opo. Ayun po yung patuloy po rin, kung ano po yung iniwan ng mister ko po sa akin na pinagpapatuloy ko po yung hanapbuhay namin. Mhm. Kung ano po yung ginagawa ko nung nabubuhay siya, hanggang ngayon po, yung pa rin po. Tuloy-tuloy lang po ang ginagawa ko na pupunta po ako doon sa Bulacan, magkakashare po ako doon. Kung ano po yung wala namin paninda, mamimili po ako sa ibang lugar. Kayo na po nag-aasikaso nun? Na dati po yung mister ko. Pero ngayon po, ako yung umiikot para sa paninda po namin. Okay. Siguro ate, pwede ka bang magbigay ng short message mo, yung parting statement po? Tingin po. Ano lang po, may papayo ko lang po sa mga kapwa ko na wag po silang susuko kahit gaano po kahirap ng buhay. Basta wag po kalimutan na tumawag po sa taas, kay Diyos Ama, kay Jesus Christ, kay Inang Birhen. Yun lang po. Na doon po ako, kung mga kapwa Pilipino ko po na nanonood, may papayo ko lang po sa inyo kahit gaano po kahirap ng buhay, wag po kayong susuko, kundi kakapit lang po tayo kay Papa God and Jesus Christ, Inang Birhen. Yun po ang magbibigay po ng lakas loob sa atin. Thank you po. Hindi po, mga pamilyang Pilipino po, maraming salamat po sa inyong panggirik po dito sa NGO TV. Napakaganda po ng naibahagi sa atin ng ating Ate Ruby. Dahil po nakita natin, kung tutusin po, parang kulang po, hindi niya po masabing kanyang naranasan. Pero isang bagay po ang tatatak sa atin. Isa lamang po ang pagtitiwala natin sa Panginoon Diyos. Yan lamang po, wala na pong iba. Marami po tayong mga kaibigan, mga kapitbahay, kamag-anak. Pero isang bagay lang po ang dapat natin tandaan ng ating Panginoon po. Isa lang po ang ating dapat sandigan. Maraming salamat po. To God be the glory.